Kabanata 5, ang dedikasyon. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 21 hanggang 38. Mga 40 araw pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, dinala siya ni Jose at Maria sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon, at maghandog. Ito ay ayon sa batas ng mga Hudyo, at bilang kahalili ng tao si Kristo ay dapat umayon sa batas sa bawat partikular. Siya ay sumailalim na sa seremonya ng pagtutuli, bilang isang pangako ng kanyang pagsunod sa batas. Bilang isang handog para sa ina, ang batas ay nangangailangan ng isang kordero ng unang taon para sa isang handog na susunugan, at isang batang kalapati o isang bato-bato bilang isang handog para sa kasalanan. Ngunit ang batas ay nagsasaad na kung ang mga magulang ay napakahirap na magdala ng kordero, maaaring tanggapin ang isang pares ng kalapati o dalawang batang kalapati, ang isa para sa handog na susunugan, ang isa para sa handog para sa kasalanan. Ang mga handog na inihandog sa Panginoon ay dapat na walang donges. Ang mga handog na ito ay kumakatawan kay Kristo, at mula rito ay maliwanag na si Jesus mismo ay malaya sa pisikal na deformidad. Siya ang korderong walang donges at walang donges. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 19. Ang kanyang pisikal na istruktura ay hindi napinsala ng anumang depekto, malakas at malusog ang kanyang katawan. At sa buong buhay niya ay namuhay siya ayon sa mga batas ng kalikasan. Sa pisikal gayon din sa espiritual, siya ay isang halimbawa kung ano ang dinisenyo ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga batas. Ang dedikasyon ng panganay ay nagmula sa pinakamaagang panahon. Nangako ang Diyos na ibibigay ang panganay sa langit upang iligtas ang makasalanan. Ang kaloob na ito ay dapat kilalanin sa bawat sambahayan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng panganay na anak na lalaki. Siya ay dapat na tapat sa pagkasaserdote, bilang isang kinatawan ni Kristo sa mga tao. Sa pagpapalaya ng Israel mula sa Ehipto, muling iniutos ang pagtatalaga ng mga panganay. Habang ang mga anak ni Israel ay nasa pagkaalipin sa mga Egyptyo, inutusan ng Panginoon si Moises na pumunta kay Faraon, na hari ng Ehipto, at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, sa makatuwid bagay ang aking panganay, at sinasabi ko sa iyo, pahintulutan mong yumaon ang aking anak, upang siya'y makapaglingkod sa akin, at kung tumanggi kang palayain siya, narito, papatayin ko ang iyong anak, sa makatuwid bagay ang iyong panganay. Exodo Kapitulo 4 versikulo 22-23. Inihatid ni Moises ang kanyang mensahe, ngunit ang sagot ng mapagmataas na hari ay, sino ang Panginoon, na dapat kong sundin ang kanyang tinig upang palayain ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon, at hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Exodo Kapitulo 5 versikulo 2. Ang Panginoon ay gumawa para sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, na nagpadala ng kakilakilabot na mga paghatol kay Faraon. Sa kalaunan ay inutusan ng mapangwasak na anghel na patayin ang panganay ng tao at hayop sa gitna ng mga Ehipsyo. Upang ang mga Israelita ay maligtas, sila ay inutusang ilagay sa kanilang mga poste ng pinto ang dugo ng isang pinatay na kordero. Bawat bahay ay dapat markahan, upang kapag ang anghel ay dumating sa kanyang misyon ng kamatayan, maaari niyang madaanan ang mga tahanan ng mga Israelita. Matapos ipadala ang paghatol na ito sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises, pabanelan sa akin ang lahat ng panganay, maging sa tao at maging sa hayop, ito ay akin, sapagkat ng araw na aking lipulin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto ay aking itinalaga para sa akin ang lahat ng mga panganay sa Israel, maging tao at maging hayop. Akin sila, ako ang Panginoon. Exodo Kapitulo 13 versikulo 2, bilang 13 minuto pasado alas 3. Matapos maitatag ang paglilingkod sa tabernakulo, pinili ng Panginoon ang tribo ni Levi bilang kahalili ng mga panganay ng buong Israel upang maglingkod sa santuwaryo. Ngunit ang mga panganay ay dapat pa ring ituring na sa Panginoon, at mabibili sa pamamagitan ng isang pantubos. Kaya ang batas para sa pagtatanghal ng panganay ay ginawang partikular na makabuluhan. Bagamat ito ay isang alaala ng kahangahangang pagliligtas ng Panginoon sa mga anak ni Israel, ito ay naglalarawan ng isang mas malaking pagliligtas, na isasagawa ng bagtong na anak ng Diyos. Kung paanong ang dugong iwiwaisak sa mga poste ng pinto ay nagligtas sa panganay ng Israel, gayon din ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihan na iligtas ang mundo.
Anong kahulugan noon ang kalakip ng presentasyon ni Kristo? Ngunit ang pari ay hindi nakakita sa tabing, hindi niya binasa ang misteryo sa kabila. Ang pagtatanghal ng mga sanggol ay isang pangkaraniwang eksena. Araw-araw ay tinatanggap ng pari ang perang pangtubos habang ang mga sanggol ay iniharap sa Panginoon. Araw-araw ay dinaan niya ang nakagawian ng kanyang trabaho, hindi gaanong pinapansin ng mga magulang o mga anak, maliban na lamang kung nakita niya ang ilang indikasyon ng kayamanan o mataas na ranggo ng mga magulang. Sina Jose at Maria ay mahirap at nang sila ay dumating kasama ang kanilang anak, ang mga pari ay nakakita lamang ng isang lalaki at babae na nakadamit ng mga taga-Galilea, at sa pinakamababang kasuotan. Walang anumang bagay sa kanilang hitsura upang makaakit ng pansin, at iniharap lamang nila ang handog na ginawa ng mga mahihirap na uri. Dumaan ang pari sa seremonya ng kanyang opisyal na gawain. Kinuha niya ang bata sa kanyang mga bisig, at itinaas ito sa harap ng altar. Matapos itong ibalik sa ina nito, isinulat niya ang pangalang Jesus sa talaan ng panganay. Hindi niya akalain, habang nakayakap ang sanggol, na ito ay ang kamahalan ng langit, ang hari ng kaluwalhatian. Hindi inisip ng pari na ang sanggol na ito ay ang isa na isinulat ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, na gaya ko, siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng bagay na kanyang sasabihin sa inyo. Gawa Kapitulo 3 versikulo 22. Hindi niya akalain na ang sanggol na ito ay siya na ang kaluwalhatian ay hiniling ni Moises na makita. Ngunit ang isang mas dakila kaysa kay Moises ay humiga sa mga bisig ng saserdote, at nang itala niya ang pangalan ng bata, itinatala niya ang pangalan ng isa na siyang pundasyon ng buong ekonomiya ng mga Hudyo. Ang pangalang iyon ay ang death warrant nito, sapagkat ang sistema ng mga paghahain at paghahandog ay luma na, ang uri ay halos umabot sa kanyang antitype, ang anino ang kanyang sangkap. Ang Shekinah ay umalis sa santuwaryo, ngunit sa anak ng Bethlehem ay natabunan ang kaluwalhatian kung saan yumukod ang mga anghel. Ang walang malay na sanggol na ito ay ang ipinangakong binhi, kung saan itinuro ng unang altar sa pintuan ng Eden. Ito ay si Shiloh, ang tagapagbigay ng kapayapaan. Siya ang nagpahayag ng kanyang sarili kay Moises bilang ako nga. Siya ang naging gabay ng Israel sa haligi ng ulap at ng apoy. Ito ay siya na matagal nang inihulan ng mga tag-akita. Siya ang hangarin ng lahat ng mga bansa, ang ugat at ang anak ni David, at ang maningning at bituin sa umaga. Ang pangalan ng walang magawang maliit na sanggol na iyon, na nakasulat sa balumbon ng Israel, na nagpapahayag sa kanya na ating kapatid, ay ang pag-asa ng nahulog na sangkatauhan. Ang bata na binayaran ng pantubos na pera ay siya na magbabayad ng pantubos para sa mga kasalanan ng buong mundo. Siya ang tunay na, mataas na saserdote sa bahay ng Diyos, ang pinuno ng, isang di nababagong pagkasaserdote, ang tagapamagitan sa, kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 21, Hebreo Kapitulo 7 versikulo 24, Hebreo Kapitulo 1 versikulo 3. Ang mga espiritual na bagay ay espiritual na nakikilala. Sa templo ang anak ng Diyos ay inialay sa gawaing siya ay naparito upang gawin. Ang pari ay tumingin sa kanya gaya ng pagtingin niya sa ibang bata. Ngunit kahit na hindi niya nakita o naramdaman ng anumang kakaiba, ang pagkilos ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak sa mundo ay kinilala. Ang okasyong ito ay hindi lumipas nang walang pagkilala kay Kristo. May isang lalaki sa Jerusalem, na ang pangalan ay Simeon, at ang taong iyon ay matuwid at madasalin, na naghihintay ng kaw-iwan ng Israel, at ang Espiritu Santo ay nasa kanya. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo, na hindi niya makikita ang kamatayan, bago niya makita ang Kristo ng Panginoon. Sa pagpasok ni Simeon sa templo, nakita niya ang isang pamilya na iniharap ang kanilang panganay na anak sa harap ng saserdote. Ang kanilang anyo ay nagpapahiwatig ng kahirapan, ngunit nauunawaan ni Simeon ang mga babala ng Espiritu, at siya ay lubos na humanga na ang sanggol na inihaharap sa Panginoon ay ang kaw-iwan ng Israel, ang isa na inasam niyang makita. Para sa nagtatakang pari, si Simeon ay tila isang lalaking nabighani. Ang bata ay naibalik na kay Maria, at hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at inihandog sa Diyos, habang ang kagalakan na hindi niya kailanman naramdaman ay pumasok sa kanyang kaluluwa. Habang itinataas niya ang sanggol na tagapagligtas tungo sa langit, sinabi niya, Panginoon, hinayaan mo ngayon na ang iyong lingkod ay umalis sa kapayapaan, ayon sa iyong salita,
sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harap ng mukha ng lahat ng mga tao, isang liwanag upang lumiwanag sa mga gentil, at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang espiritu ng propesya ay nasa lalaking ito ng Diyos, at habang nakatayo si Jose at Maria, nagtataka sa kanyang mga salita, pinagpala niya sila, at sinabi kay Maria, "Narito, ang batang ito ay itinakda para sa pagkahulog at pagbangon ng marami sa Israel, at para sa isang tanda na sasalitain laban, oo, tatagos din ang isang tibak sa iyong sariling kaluluwa, upang ang mga pag-iisip ng maraming puso ay mahayag." Si Ana rin, isang propetisa, ay pumasok at pinagtibay ang patuto ni Simeon tungkol kay Kristo. Habang nagsasalita si Simeon, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, at ibinuhos niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat na pinahintulutan siyang makita si Kristo na Panginoon. Ang mapagpakumbabang mananamba na ito ay hindi nag-aral ng mga propesya ng walang kabuluhan. Ngunit yaong mga humahawak ng mga posisyon bilang mga pinuno at mga saserdote sa Israel, bagamat sila rin ay nasa harapan nila ng mahalagang mga pagbigkas ng propesya, ay hindi lumalakad sa daan ng Panginoon, at ang kanilang mga mata ay hindi nabuksan upang masdan ang liwanag ng buhay. Kaya ito pa rin, ang mga pangyayari kung saan nakasentro ang atensyon ng buong langit ay hindi nababatid, ang mismong pangyayari ay hindi napapansin, ng mga pinuno ng relihiyon, at mga mananamba sa bahay ng Diyos. Kinikilala ng mga tao si Kristo sa kasaysayan, habang sila ay tumatalikod sa buhay na Kristo. Si Kristo sa kanyang salita na tumatawag sa pagsasakripisyo sa sarili, sa mga dukha at nagdurusa na nagsusumamo para sa kaginhawahan, sa matuwid na layunin na kinasasangkutan ng kahirapan at pagpapagal at kadastaan, ay hindi na kaagad tinatanggap ngayon kaysa siya ay 1800 taon na ang nakararaan. Pinagnilayan ni Maria ang malawak na hula ni Simeon. Habang tinitingnan niya ang bata sa kanyang mga bisig, at ginuganita ang mga salitang sinabi ng mga pastol ng Bethlehem, siya ay puno ng pasasalamat na kagalakan at maliwanag na pag-asa. Ang mga salita ni Simeon ay nagpaalaala sa kanya ng makahulang mga pananalita ni Isaias, at lilito ang isang tungkod mula sa tangkay ni Jesse, at isang sangait at ubo mula sa kanyang mga ugat, at ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, ang Espiritu ng karunungan at pagkaunawa, ang diwa ng payo at kalakasan, ang diwa ng kaalaman at ng pagkatakot sa Panginoon. At ang katwiran ay magiging bigkis ng kanyang mga balakang, at katapatan ng bigkis ng kanyang mga puson. Ang bayang lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag, silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila ay sumikat ang liwanag. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Isaias Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 5, Isaias Kapitulo 9 versikulo 2 hanggang 6. Ngunit hindi naunawaan ni Maria ang misyon ni Kristo. Si Simeon ay nagpropesya tungkol sa kanya bilang isang liwanag na magpapagaan sa mga hentil, gayon din bilang isang kaluwalhatian sa Israel. Kaya't inihayag ng mga anghel ang kapanganakan ng tagapagligtas bilang balita ng kagalakan sa lahat ng mga tao. Sinisikap ng Diyos na itama ang makitid, Hudyo na pagkaunawa sa gawain ng Mesiyas. Ninanais niya na makita siya ng mga tao, hindi lamang bilang tagapagligtas ng Israel, kundi bilang manunubos ng mundo. Ngunit maraming taon ang dapat lumipas bago maunawaan ng ina ni Jesus ang kanyang misyon. Anabangan ni Maria ang paghahari ng Mesiyas sa trono ni David, ngunit hindi niya nakita ang bautismo ng pagdurusa kung saan ito ay dapat manalo. Sa pamamagitan ni Simeon ay ipinahayag na ang Mesiyas ay hindi dapat magkaroon ng walang harang na daanan sa buong mundo. Sa mga salita kay Maria, ang isang tibak ay tatagos din sa iyong sariling kaluluwa. Ang Diyos sa kanyang magiliw na awa ay nagbibigay sa ina ni Jesus ng isang tanda ng dalamhati na para sa kanyang kapakanan ay sinimulan na niyang dalhin. Masdan, ang sabi ni Simeon, ang batang ito ay itinakda para sa pagkahulog at pagbangon muli ng marami sa Israel, at para sa isang tanda na sasalitain laban. Dapat silang bumagsak kung sino ang muling babangon. Dapat tayong mahulog sa bato at mabali bago tayo mapataas kay Kristo. Ang sarili ay dapat mapatalsik sa trono, ang pagmamataas ay dapat magpakumbaba,
kung nais nating malaman ang kaluwalhatian ng espiritual na kaharian. Hindi tatanggapin ng mga Hudyo ang karangalan na naabot sa pamamagitan ng kahihiyan. Kaya nga hindi nila tinanggap ang kanilang manunubos. Siya ay isang palatandaan na sinasalita laban, upang mahayag ang mga iniisip ng maraming puso. Sa liwanag ng buhay ng tagapagligtas, ang mga puso ng lahat, maging mula sa lumikha hanggang sa prinsipe ng kadiliman, ay nahayag. Kinatawa ni Satanas ang Diyos bilang makasarili at mapang-api, bilang inaangkin ang lahat, at walang ibinigay, bilang nangangailangan ng paglilingkod sa kanyang mga nilalang para sa kanyang sariling kaluwalhatian, at hindi gumagawa ng sakripisyo para sa kanilang ikabubuti. Ngunit ang kaloob ni Kristo ay nagpapakita ng puso ng Ama. Pinatututuhanan nito na ang mga iniisip ng Diyos sa atin ay mga pag-iisip ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Ipinapahayag nito na habang ang pagkapuot ng Diyos sa kasalanan ay kasing lakas ng kamatayan, ang pag-ibig niya sa makasalanan ay mas malakas kaysa kamatayan. Nang may sigawa ang ating pagtubos, wala siyang ipagtatanggol, gaano man kamahal na kinakailangan para matapos ang kanyang gawain. Walang katotohanang mahalaga sa ating kaligtasan ang ipinagkait, walang himala ng awa ang napapabayaan, walang banal na ahensya ang naiwang walang trabaho. Ang pabor ay nabubanten sa pabor, regalo sa regalo. Ang buong kabangyaman ng langit ay bukas para sa mga nais niyang iligtas. Nang makolekta ang mga kayamanan ng sansinukob, at nabuksan ang mga mapagkukunan ng walang hanggang kapangyarihan, ibinigay niya silang lahat sa mga kamay ni Kristo, at sinabi, ang lahat ng ito ay para sa tao. Gamitin ang mga kaloob na ito para kumbansihin siya na walang pag-ibig na hihigit pa sa akin sa lupa o langit. Ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal sa akin. Sa krus ng Kalbaryo, ang pag-ibig at pagkamakasarili ay nakatayo ng harapan. Narito ang kanilang pinakamataas na pagpapakita. Si Kristo ay nabuhay lamang upang aliwin at pagpalain, at sa pagpapatay sa kanya, ipinamalas ni Satanas ang masamang hangarin ng kanyang pagkamuhi sa Diyos. Ipinakita niya na ang tunay na layunin ng kanyang paghihimagsik ay alisin sa trono ang Diyos, at sirain siya na sa pamamagitan niya ay ipinakita ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ni Kristo, ang mga pag-iisip ng mga tao ay ipinakikita rin. Mula sa sabsaban hanggang sa krus, ang buhay ni Jesus ay isang tawag sa pagsuko ng sarili, at sa pakikasama sa pagdurusa. Inihayag nito ang mga layunin ng mga tao. Dumating si Jesus na may dalang katotohanan ng langit, at lahat ng nakikinig sa tinig ng banal na espiritu ay napalapit sa kanya. Ang mga sumasamba sa sarili ay kabilang sa kaharian ni Satanas. Sa kanilang saloobin kay Kristo, makikita ng lahat kung saang panig sila nanindigan. At sa gayon ang bawat isa ay nagpapasa ng paghatol sa kanyang sarili. Sa araw ng huling paghuhukom, mauunawaan ng bawat nawawalang kaluluwa ang kalikasan ng kanyang sariling pagtanggi sa katotohanan. Ang krus ay ihaharap, at ang tunay na dala nito ay makikita ng bawat isip na nabulag ng paglabag. Bago ang pangitain ng Kalbaryo kasama ang mahiwagang biktima nito, ang mga makasalanan ay hahatulan. Bawat sinungaling na palusot ay mapapawi. Ang apostasya ng tao ay lilito sa karumal-dumal na katangian nito. Makikita ng mga lalaki kung ano ang kanilang napili. Ang bawat tanong ng katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay magiging malinaw. Sa paghuhukom ng sansinukob, tatayo ang Diyos na walang kasalanan sa pagkakaroon o pagpapatuloy ng kasamaan. Ipapakita na ang mga banal na utos ay hindi pandagdag sa kasalanan. Walang depekto sa gobyerno ng Diyos, walang dahilan para sa hindi pag-ibig. Kapag ang mga pag-iisip ng lahat ng mga puso ay nahayag, ang mga tapat at mga suwail ay magkakaisa sa pagpapahayag, makatarungan at totoo ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga banal. Sinong hindi matatakot sa iyo, O Panginoon, at luluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat ang iyong mga kahatulan ay nahayag. Apokalipsis Kapitulo 15 versikulo 3, 4. Dito nagtatapos ang Kabanata 5. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.